Ngayong Pasko para sa aking inaanak na si Faith De Silva. Dahil kaninang umaga po may nangyari. For the first time in 20 years, dahil maalala po natin, 2 years old pa lamang nung nagkitang huli si Faith De Silva at ang kanyang amang si Dennis De Silva na kasalukuyan ay nasa Muntinlupa. Sa tulong po ng ating kaibigan na si Kim Atienza, finally ay nagkita na after 20 years si Faith at si Dennis. Kaninang umaga lamang po ito nangyari. Kasama ni Faith ang kanyang kapatid na si Silas, who for the first time met his father. Anong kanilang pinag-usapan? Maraming bagay, pero sabi nga ni Dennis, proud ako sa iyo, anak. I'm very proud of you. At kahit anong tagumpay ang iyong tinatamasa, huwag mong kalilimutang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Magulang na magulang. Alam niyo po, magkumpare kami niyan. Inaanak ko po si Faith De Silva. And I remember so many stories, so many interviews I did with Dennis sa Muntinlupa. And sabi ko nga, magandang regalo ito kasi answered prayer daw ito, sabi ni Faith. Dahil matagal niyang ipinagdadasal na sana'y makita niya po ang kanyang ama. At yan nga po, what a Christmas gift it is for Faith, for Silas, and for Dennis. At sana'y ako bilang kaibigan ng pamilya, maging umpisa ito ng relasyon, maging umpisa ito ng magandang relasyon, and hopefully patuloy ang kanilang pag-uusap. Patuloy ang kanilang pag-uusap. And Faith wishes Dennis's wife and children all the best. And meaning, palagay ko, ang aking basa ay open si Faith dito sa relasyong ito. So I'm really happy that this happened. Kim Atienza, maraming salamat for making this possible. That's for today's talk. Okay. Samantala, ang ating mga bisita ngayong hapon, let's put it simply, brothers and best friends. Naitay Kapuso, please welcome Rojun and Raver Cruz. Merry Christmas, Tito Boy. Merry Christmas. Maraming salamat. Huli tayong nag-usap dito. Sabi ko, sinong mas mayaman? Sinabi ko po ako. Diba? Si Rojun talaga. Kasi dalawa na po kami ni Dayan team, pero ito, grabe. Daming blessings. Oo, dapat. Blessed. Blessed na blessed. Yes, pag-uusapan natin yan. Dayan, Rojun, and of course, your uniko iho. Joaquin po. Si Joaquin. Paano kayo mag-diwang ng Pasko? Actually po, Tito Boy, simple lang. Noche Buena kasama ang pamilya. Siyempre, si Raver, yung mga kapatid ko. Raver joins you. Yes po. And Kuya Omar. Kuya Omar. Okay. Yes po. Tsaka yung mga and anak ng kids. kuya ko po. So ikaw naman, Raver, pangalawang Pasko kasama si Julian. Yes, sumasama ba siya? Tawid-tawid po, Tito Boy. Kasi malaking bagay na halos magkapit-bahay po sila ni Rojun eh. Hindi ba nakakapagod tawid ng tawid? Pwede namang doon na eh. Kasi masaya din po sa magkaibang feel po yung Pasko ni Rojun, yung Pasko nila Julian. Naintindihan ko yan. Hindi. Actually, mas nakakatuwa dahil meron kakaibang Pasko dito, meron namang kakaibang selebrasyon dito. A few years ago, pumanaw ang mami. And then, sometime early 2000s, kung naalala ko, your father, we're all orphans. I mean, and many orphans are watching us. Do you miss them more during the holiday season? Ako po, Tito Boy, sobra. Kasi kami ni Mama, kinukumpleto po namin yung simbang gabi. Oh. Yes po. Tapos looking forward kami palagi na parang yun yung joy namin na mapasaya si Mama, tapos kumpleto kami magkakapatid, tapos kasama si Mama. So every Christmas, parang mas lalo namin namimiss sila Mama at Papa. Tito Boy, parang naman yun eh. Parang forever na siyang nandyan eh. Oo. Birthdays, holidays, and mga special occasions talagang nakakamiss talaga. Kasi iba yung energy lalo ni Mama eh. Talagang ibang klase yung energy naman ni Rojun. Namana mo rin. But somehow they're really present, no? Andyan, kinakausap natin, Ma, ito na. Pa, ito na. They're really part of our celebrations.